Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagba-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa mga halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, may simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa friends and family. Kung nagugustuhan po ninyo tinitips tutorial ko dito, binablogs sa channel ko, yung mga ina-upload ko po na video, kung gusto po ninyo, pakishare na rin po sa iba nyo kakilala. Bago po ang lahat, maraming salamat po nga sa all subscriber, all viewer. Ganon din po sa new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy ninyo suportahan yung channel ko para lalo po pong mag-grow. At marami po natin matulungan na mahirap nating kababayan na mga sa mga libreng gamutan na sa paligid ng bahay nila ay nakukuha na gamot na natural, na libre, na pwedeng gumaling yung mga sakit nilang matagal na at yung mga sakit nilang bago. Sa tulong po ng channel nito ay meron silang natutunan na iba't ibang uri ng tips tutorial, vlogs. Salamat po sa patuloy na nagsusubscribe sa akin, kasi nag-grow na po yung channel ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po mag-grow yung subscriber ko and views. Ang tips tutorial ko po ngayon, yung kapag kayo ay may sakit na high blood, mga bawal pong kainin, bawal inumin, at bawal gawin. Yan po yung tatlong yan, tips tutorial ko sa inyo. Tips number 1, kapag ikaw ay high blood, bawal kang uminom ng beer. Kahit anong uri ng beer, San Miguel beer o etc. Kung anong uri, kahit anong uri ng beer, bawal sa inyo kapag kayo high blood na high blood. Kasi lalong tataas yung dugo ninyo kapag kayo ay high blood na high blood, kapag uminom kayo ng beer. Tips number 2, balot. Bawal po sa inyo ang balot kapag kayo ay high blood na high blood. Kung paborito ninyo yung balot, alam niyo yung balot, yung itlog ng itik, yan po yung balot. Bawal po sa inyo yan. Kapag kayo high blood na high blood, bawal po ninyo kainin araw-araw, lalo kayong mga high blood. Ganon din po yung itlog, lalo na yung itlog ng mga native na manok, tapos medyo malasado. Nako, bawal na bawal pong kainin niya ng high blood na tao, lalong tataas yung dugo mo. Tips number 3, mga kinilaw, bawal sa high blood. Kung ikaw ay high blood, kinilaw na hipon. Di ba may kumakain ng hipon, yung maliliit na hipon? Kung tawagin sa Tagalog, butot. Kikilawan, sarap niyan, kinilaw na hipon. Bawal po yan sa high blood na tao. Tips number 3. Tips number 4, kinilaw na talaba. Bawal po yan sa high blood na tao, dahil lalo kang mga high blood kapag kumain ka ng kinilaw na talaba. Alam niyo yung talaba, yung nasa dagat, yung may kapit siyang bato, tapos tutuklapin mo ng kutsilyo para makuha mo yung talaba, o sa Tagalog mayroong maliliit niyan sisi. Ang talaba ay yung malalaki, masarap yan, pipigan mo ng kalamansi tapos may kaunting silin. Ako, yummy. Yan po yung bawal sa high blood. Tips number 3. Tips number 4, isa pang bawal sa high blood, alimango. Kahit anong uri ng alimango, iba't ibang uri ng alimango, kind of pieces of alimango. Alimango na malalaki, lalo na yung aligi. Bawal sa inyo yung aligi ng alimango kapag kayo high blood. Ganon din po yung aligi ng alimasag, aligi ng kalantigas. Hindi ninyo alam yung mga kalantigas, kasi marami kong alam pagdating sa mga seafoods, kasi malapit kami sa dagat. Yan po yung bawal. Alimango, hipon, yung mga aligi niyan, bawal po sa inyo kapag kayo high blood. Tips number 4. Tips number 5, kapag kayo ay high blood, bawal kayo kumain ng matataba, lalo na yung mga karne. Yung paborito ng iba, yung inihaw na taba ng karne na may laman. Iwasan na po ninyo yan kapag high blood kayo, para humaba po yung buhay ninyo. Kung paborito mo yung inihaw na karne na mayroong taba,
iwasan mo na po muna kung ikaw ay high blood na high blood. Yan po yung tips number 4. Ganoon din po yung pagkain ng iba't ibang uri ng mga malalangis na pagkain, kagaya nga nasabi ko na baboy, karning baka, at iba pa na paborito ninyong malalangis na pagkain, lalo na kung karni na nakakataas ng kolesterol at nakakataas ng high blood, bawal po sa inyo. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, kung high blood na high blood ka, iwasan mo na muna yung pag-inom ng yung pagtulog ng sobra-sobra, baka lalo ka pong ma-high blood. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, kung high blood na high blood ka po, iwasan ninyo muna yung tawag dito, uminom ng vitamins na patuloy kayong tumataas yung dugo. May mga vitamins tayo na tawag dito, pampataas diba ng dugo. Pag uminom tayo ng vitamins, diba sisigla tayo. Iwasan ninyo muna kung yung vitamins na yan ay patuloy na tumataas yung dugo at sintomas ng paglala ng high blood mo. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, iwasan mo na muna magpag-usap sa tao na ikagagalit mo o tataas yung dugo mo. Yan po yung tips number 7, dahil high blood ka sa kanya, lalo na kung yung kausap mo hindi makaintindi ng sinasabi mo, na hindi niya maintindihan yung sinasabi mo o pinapaliwanag mo, siyempre high blood ganyan, iwasan po ninyo. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, iwasan mo rin yung tawag dito, yung mga pagkain na nakaka-high blood din, kagaya ng itlog ng pugo, manok, di ba nasabi ko na yan, yung balot, din yung mga iba't ibang mga hilaw na pagkain na nakaka-high blood, iwasan po ninyo yan. Yung mga nasabi ko mula sa una hanggang sa uli, i-review po ninyo yung sinabi ko, dahil kapag high blood ka, may iwasan mo yung totoong pag high blood o matuluyan na maging high blood ba. Ito po yung the last tips number 7 hanggang tips number 8. Iwasan mo rin yung mangutang, kasi pag yung sinisingil ka ng inutangan mo, siyempre high blood ka. Yan po yung tips number 7. Iwasan mo na mangutang siyempre pag singil ka ng singil, wala ka pang bayad, lalo kang high blood po kapag singil ka nung mga taong inutangan mo sa ninang pagka high blood mo. At ito po yung dalas para naman sa pampababa ng dugo ninyo. Ito po yung paulit-ulit kong sinasabi. Nasa kusina lang po natin. Marami pong pinanggagamitan nito. Sinaunang panahon pa ginagamit na ito ang garlic o sa Tagalog bawang. Kapag kayo high blood, kumuha lang kayo 3 piraso. Ihawin ninyo. Pag nasunog na yung bawang o garlic, ilagay ninyo sa kalahating basong tubig. Durugin ninyo yung bawang na sunog. Tapos ipainom ninyo sa taong may high blood yung tubig. Tanggalin ninyo yung durog na bawang, salain ninyo. Yung tubig lang po na pinagdurugan ng sunog na bawang. 50% po o 100% ako nagsasabi sa inyo, bababa yung dugo ninyo kapag uminom kayo ng sinunog na bawang na 3 piraso sa kalahating basong tubig o kalahating tasang tubig. Dudurugin mo ang garlic, dudurugin mo sa pamamagitan ng paghalo ng kutsara. Kapag nadurog na yun ng pino, salain mo. Inumin mo yung tubig na pinaghaluan ng garlic. Yan. Naintindihan po ba ninyo yung mga tips tutorial ko? Sana po ay naintindihan po ninyo. Kung hindi po ninyo naintindihan, pwede naman pong balikan ninyo ulit yung videos para maintindihan po ninyo yung mga bawal sa sakit na high blood. Kainin, gawin, inumin. Yan po yung, sana po nakatulong ako sa inyo. Yan po yung tips tutorial ko ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay mag-subscribe na kayo sa hindi pa po nakaka-subscribe.
Thank you for watching. I'm Will TV. Bye-bye.